Isang magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Kumusta po ang lahat mga kapatid? Amen. Praise God po. So, bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating mga VIP sa gabing ito. Sa katauhan po ni Miss Charana Bongala. Amen po. Welcome po. Si EJ San Jose. Amen. Ay, praise God. At saka si Daji San Jose. Amen. So, i-welcome po natin ang ating mga VIP. In 1, 2, 3, welcome! Welcome po mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So, kumusta po ang ating buong linggo? Excited po ba ang bawat isa? Amen. Praise God po. So, tayo po ay nasa team pa rin po ng spiritual warfare. Amen? So, ang ating pong text ngayon ay manggagaling po sa aklat ng mga taga-Philippians. James chapter 5 verses 13 to 20. Lima. Sige po, tayo po ay bigyan po natin galang ang pagbasa ng ang salita ng ating Panginoon. Amen po. James chapter 5 verse 13 to 20. Sabi po niya rito, if anyone among you in trouble, let him pray. Is anyone happy? Let them sing a song of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Sabi niya, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crop. My brothers and sisters, if anyone you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death, and cover over a multitude of sin. Amen? Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Lord, na kami, Panginoon, ay muli, Panginoon, binigyan mo po kami ng pribilehyo na mapagnilay-nilayan ng iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, na gawin mo nga pong payak ang iyong mga salita, Panginoon kong Diyos, upang ito'y aming maunawaan, ayon sa iyong kagustuhan, at ito nga po, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon kong Diyos, at aming nga po itong lakaran, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Amang Diyos, anuman po ang mga bumabalakid sa aming paglapit sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin po namin na ito'y inyong hawiin, Panginoon, upang kami nga po, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan, Panginoon. Ama, salamat po, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming espiritual na pangunawa, Panginoon, upang aming nga po maunawaan ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. At dalangin ko nga po, Panginoon, ay tago mo nga lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon, sapagkat tunay po, Panginoon, iwalay sa iyo, wala po akong magagawa, Panginoon. I'm just like a filthy rag, Panginoon kong Diyos, sa iyong harapan. It is a great privilege, Panginoon, to speak before your people, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po, Panginoon,
sa iyong presensya, O Diyos Santong Espiritu, at muli po, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen po. So, ang ating pong title is The Power of Prayer. Amen po? Agree po? Naniniwala po kayo dito na ang panalangin ay makapangyarihan? Amen. Sapagkat tunay nga po, ang panalangin ay siyang ating sandata laban sa ating mga kalaban spiritually. Amen. Dahil tunay po, ang ating laban ay hindi po laban ng pisikal. Our battle is not against flesh and blood, but it is against rulers and authority. Amen? So, handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God po. Ano nga po ba ang prayer? Sabi po ng Bible, ang prayer is a direct communication to God. So, ang prayer po pala is pribilehyo po natin ito upang tayo po ay direktang makakommunicate. Makausap natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, wag po natin ini-neglect ang ating privilege to communicate with God. Amen? Serving of two-way interaction that includes offering desires, confessions, thanksgiving, and adoration. It is an act of faith and dependence often described as pouring out one's soul, seeking divine favor or crying out to heaven. Amen? It is a personal, relational conversation with God. Amen? Often made through Christ as the mediator and by the Holy Spirit. So, ang panalangin po pala, mga kapatid, ito po ay ang ating relational conversation sa ating Panginoon. Tanda po natin, whenever we pray to God, kinakatagpo po natin ang ating Panginoon. Whenever we pray, tayo po ay kumakausap sa Panginoon. Idinudulog po natin kung anong meron tayo. Amen? Kaya nga po, pagdadaan po natin ito, kapatid, ang prayer po is the backbone of a believer. Amen? Amen po? Amen. Okay. Kaya nga po, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Sa Luke chapter 10 verse 19, nasabi po niya rito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Ano po ang napansin ninyo sa verse na ito? Ang sabi po ng Bible, I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Kaya nga po, ang title ng ating pag-uusapan is The Power of Prayer. Amen? Kaya, pakikalabit mo ang iyong kapatid, ang iyong katabi kapatid. Sabi mo sa kanya, huwag mo nga hayaang mawala ang power mo. In prayer through Jesus Christ. Amen? Kapatid, huwag mo nga hayaan na mawala ang iyong authority. Ang authority na ibinigay sa iyo ng Panginoon to trample snake and scorpion. Through prayer. Amen? Ito. Okay. Believer's authority coming from God through prayers in Christ Jesus. Sa ating pong pananalangin, napaka-importante po na dapat alam natin kung kanino natin i-address ang ating mga panalangin. Amen? Na po natin, sabi niya, believer's authority coming from
God. Through prayers in Christ Jesus. So ang ating po mga panalangin ay ini-address natin sa ating Diyos amang nasa langit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya nga po, sabi po rito, believer's authority through Christ Jesus, you are empowered to overcome troubles through prayers in Christ Jesus. Amen? Kaya nga po kapatid, kapag nananalangin ka, huwag ka nang dadaan kung kani-kanino. Amen? Tayo nga po ay privilege na direkta po tayong nakaka-communicate sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Unlike po dito sa mundong ito, pupunta ka lang kay Mayor, kailangan mo pang may kakilala. Kailangan mo pang may mag-i-endorse sa iyo. Otherwise, pagdating sa opisina, hindi ka papansinin ni Mayor. Bakit? Wala kang koneksyon. Tama po? But tayo po mga Kristiyano, tayo po ay privilege. Bakit? Tayo po ay may direct access sa ating amang nasa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Kaya nga po, wag po natin ini-neglect ang buhay ng pananalangin. Sabi po niya rito, sa verse 13, is anyone among you in trouble? Let him pray. Is anyone happy? Let's sing song of praise. Pasilip po natin dito yung ating pong verse. Sabi niya, is anyone among you in trouble? Minsan po kasi, madalas, ang isang Kristiyano kapag marami na siyang dinaranas, nakakalimutan niya na mag-pray. Ginagawa niyong last option ng prayer, ang pakikipag-communicate sa ating Panginoon. Tama? Especially kapag merong tawag ng tanggap galing ng Pilipinas, sasabihin na, ate, nay, kuya, si nanay kailangan ng ganito. Sino unang linalapitan? Amen? Kapatid, dapat po ang prayer ang siyang ating unang ginagawa. Ang pakikinig sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi niya rito, is anyone among you in trouble? Are you in trouble tonight? What kind of trouble you have? Pray, kapatid. Always remember, kapatid, prayer can move mountain. Amen? Prayer can heal the sick. Prayer ang ating pong komunikasyon sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, huwag mo nga hayaan na ikaw ay malinlang ng kalaban. Kasi madalas, kung ano-ano yung naririnig natin, nawawalan ng gana sa pakikipaglaban. Kapatid, gamitin mo ang tuhod mo. Tuhuran mo ang kahit ano pa mang meron ka. Amen? Why? Because prayer is our backbone. Just imagine, kapatid, ang isang tao na kung mahina ang backbone niya, ano mangyayari? Hindi siya makatayo. Tama? Hindi siya makalakad. Unless na mayroon siyang tungkod or kung mayroong mag-aalalay sa kanya. Amen? Same thing po sa ating buhay mga Kristiyano. Kung tayo po ay prayerless Christian, mahina po. Ihina po tayo spiritually. Na kapag tayo natagi tayo ng kalaban, wala tayong alam gawin. Bakit? Kasi nga po mahina tayo. Weak ang ating spiritual. Weak ang ating prayer. Amen? Kaya nga po kapatid, ugaliin po natin na sa paggising pa lang po natin ng umaga, nananalangin na tayo. Be an offensive Christian, kapatid. Huwag niyong hayaan na kayo ang atakihin ng kalaban.
Amen? Kaya nga po meron tayong tinatawag na spiritual warfare. Amen? Dahil ang laban po, hindi naman po against flesh and blood. Dahil ang laban po natin, mga kapatid, is against the rulers and authority. Against spiritual rin po ang laban natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, sabi niya rito, tingnan po natin dito, sabi ng Exodus chapter 14, verse 13 to 14, sabi niya, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ano po sabi niya? You need to be still. You need to be still in your prayer life, kapatid, to overcome those Egyptians in your life. We need to be dependent to God so that we can overcome those struggles in our lives. Those troubles in our lives. Why? The reality, kapatid, we cannot overcome those troubles kung sa yung ating sarili lamang. Amen? The reality na kailangan po nating maging dependent sa ating Panginoon. Amen? We need to be a dependent to our God. Kaya nga po, mali nga po sinasabi niya rito. Sabi niya, do not be afraid, stand firm. Kapatid, anong bumabagabag sa iyo ngayon? Anong troubles meron ka ngayon sa iyong puso? Stand firm. Be a prayerful, kapatid. Fight the battle with a good fight. Tuguran mo, kapatid, ang kahit ano pa man pinagdaraanan mo ngayon. Dahil ang ating Panginoon ay handa at naghihintay lamang sa iyo. Sabi nga po ng Bible, di ba? Call unto me, and I will answer you. Sabi nga po ng Mark, di ba? Ng Book of Mark, na anuman daw ang ating idalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay kanyang ipagkakaloob. Ano man daw ang ating idalangin, ito, ariin natin ito ay ating nanakamtan. Ito nga po ay kanyang ipagkakaloob. Amen? Kaya nga, kapatid, huwag niyong hayaan na nakawin ng kalaban yung authority mo sa Christian. Amen? Huwag niyo nga hayaan, kapatid, na manghina yung buhay natin nasa warrior of God. Pakikalabit mo yung katabi mo, kapatid, sabihin mo, warrior ka ng Panginoon. You are a warrior, kapatid. You are not a warrior. Amen? Why? Kasi nga po, tayo po ay binigyan ng authority ng Panginoon. Amen? Ngayon po natin, sabi niya rito, the Lord will fight for you. You need only to be still. So, pansinin po natin, ang sabi po niya rito, the Lord will fight for you. Amen? The Lord Himself will fight for you, kapatid. Ano man ang iyong pinagdaraanan, ang kailangan mo lamang dumulog sa Panginoon. Ang kailangan mo lamang magtiwala sa Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, be an obedient Christian. Be an obedient believer. Amen? Lagi po natin tatandang, kapatid, hindi po last option ang prayer sa buhay ng Kristiyano. Dapat ito po palagi ang nangunguna sa atin sa kahit anong sitwasyon. Amen?
We will fight the battle with our knees. Tuhuran mo, kapatid. Ang kahit anong sitwasyon meron ka. Nakikita mo, kapatid, kung paanong kikilos ang Panginoon sa buhay. Walang kahit anong sitwasyon, walang kahit anong problema na hindi kayang lutasin ng ating Panginoon. All you have to do, just ask God. Be humble. Communicate with God. Dapat po, kapatid, meron po tayong regular communication sa Panginoon. Paano? How can we be still in the presence of God? First, kapatid, kailangan po natin siyang kinakausap po natin ng Panginoon. Paano? Una po, kailangan po natin maging mapanalangin. Kailangan po natin maging mapagbasa ng kanyang mga salita. Amen po? Dahil po tayo, naniniwala na tayo na whenever na binabasa po natin ng Bible, ang Panginoon po ay kumakatok po sa atin. Amen? Tandaan po ninyo ito, kapatid. Kapag ikaw ay nagdi-devotion, nagbabasa ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, ang Panginoon ang siya kumakatok po sa iyo. Ang Panginoon siya nagsasalita sa iyo. Kaya dapat makinig ka kung ano yung binabasa mo. Amen? Bakit po? Kasi nga po, kapag wala kang pinangahawakang salita ng Panginoon, ano'y palalaban mo sa kalaban mo? Anong ibabalik mo sa Kanya? Tama? Kaya nga po, kapatid, napaka-importante po sa buhay ng isang Kristiyano na at least kahit sa isang araw, kahit isang beses lamang po, meron tayong dala-dala sa buong maghapon. Amen? Sabi nga po ng Bible, di ba? Na ang salita ng Panginoon, ang kaparis nito ay tabak na magkabilay talim na tumatagos maging sa ating mga kasukasuhan. Ano pang ibig sabihin nito? Ibig po sabihin, kapatid, ang salita ng Panginoon ang siyang magtuturo sa atin kung paano po tayo maging matatag sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi po yung kapitbahay natin. Hindi po yung kumari natin. Amen? Kaya nga po, napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon naman po, pag tayo nananalangin, sino ang nagbe-benefit nito? Tayo. Pagka po tayo nananalangin, tayo po ang nagsasalita sa Panginoon, inilalatag po natin sa Kanya kung ano ang meron tayo. Kung ano pangangailangan meron tayo. Amen? Kaya nga po dapat pagka tayo nanalangin, kailangan meron po tayong pagbabasa. Hindi lamang po tayo yung hingi ng hingi. Kasi po alam nyo, ito po yung masakit na katotohanan sa buhay ng mga Kristiyano. Alam po ninyo na marami sa mga Kristiyano ngayon, ang tingin sa Panginoon, hindi na po Panginoon eh. Lord, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Puro na lang siya hingi. Amen? Pero tingnan mo ba, kapatid, kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Tandaan po natin to, kapatid. Kapag ka po tayo ay naging isang anak na masunuran, wala namang po hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Tama? Walang magulang na hindi ibinigay ang pangangailangan ng kanyang anak, lalo na kung ang anak ay masunurin. Tama? Sabi nga po ng Bible na, kung ikaw natatay dito sa lupa, ay binibigay mo ang gusto ng mga anak mo. Kung bang hihingi ang anak mo ng gatas, bibigyan mo siya ng alakdan? Kung bang hihingi sa iyo ang anak mo ng tinapay, bibigyan mo ba ito ng lason? Hindi, di ba? Ibibigay mo sa anak mo yung pinakamainam na anak na alam mo na ikasisiyan ng anak mo. Tama? Same thing po ganun sa atin bilang mga Kristiyano. Kung tayo po ay mga masunuring Kristiyano, kung tayo po
ay mga Kristiyano na marunong makinig sa salita ng Panginoon at ito'y ating sinabubuhay, tandaan po natin kapatid, walang panalangin na hindi po kayang ibigay ng Panginoon. Tandaan po natin, prayer is our access directly sa ating Panginoon. Amen? Sino po dito nag-devotion kanina? Amen? O nagdi-devotion pa rin po tayo? Nakakapanalangin pa rin po tayo sa umaga? Praise God. Amen? Kaya nga po sabi rito, sabi po niya, Deuteronomy chapter 3 verse 22, sabi niya, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Do not be afraid. The Lord Himself will fight for you. Huwag ka matakot, kapatid. Huwag ka mag-alala sa mga dinadaanan mo. Huwag mo lang tatambayan. Amen? Kasi po ang mahirap, minsan, imbes na daanan lang, tinatambayan pa. Amen? Daanan mo lang, kapatid. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinaraan ng Panginoon sa sitwasyon na ganon, sa mga pagsubok, ibig sabihin, ikaw ay nasa panig ng Panginoon. Amen? Bakit? Kapag nagtaka ka, kapatid, kapag ikaw, sinasabi mong isang Kristiyano, ngunit hindi ka na dumadaan sa mga kapagsubukan, kapatid, siyasatin mo ang puso mo. Baka akala mo, nasa panig ka ng Panginoon, kaya hindi ka na nagkakaroon ng struggle, hindi ka na nagkakaroon ng trial sa buhay, hindi ka na nagkakaroon ng problema. Sasabihin mo, Pastor, salamat po sa Panginoon, mula nung tinanggap ko siya, hindi na ako nagkaroon ng problema. Kapatid, siyasatin mo ang puso mo. Bakit? Baka akala mo nasa panig ka ng Panginoon. Nung pala, kaya hindi ka ginagambala ng kalaban dahil ikaw ay kanyang kaalyansa. Amen? Kaya nga po, kapatid, dapat lagi po nating suriin ang ating puso. Kung ito ba ay naka-inline pa rin sa ating Panginoon, huwag po tayong magpaka-kumpiyansa. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible, ang pinaka mapanlinlang sa tao ay ang puso. Amen? Amen po? Please. Amen. Sabi po rin rito, 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, Father of compassion and God of all comfort. Tignan po natin dito, kapatid. Ang sabi po niya rito, Father of all compassion. Tandaan mo, kapatid, ang compassion ng Panginoon sa iyo ay ganun na lamang. Dahil sa compassion niya sa iyo, ay kanyang ibinigay maging ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit? Ang nais ng Panginoon, ikaw ay kanyang makumpot. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay lagi na lamang namumblema. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay lagi lamang dyan sa iyong kinasasadlakan. Ang kailangan lang po natin, kapatid, magtiwala sa Panginoon. Ang kailangan po natin, kapatid, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Huwag po natin gawing second option ng Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi niya, and the God of all comfort. Sabi po niya rito. Number 2, sabi po niya rito, believers' authority through Christ Jesus. Sabi niya, you are healed through Jesus in prayer.
Amen? Sino po dito ang naniniwala ng ating Panginoon ay ang great doctor? Na siya ang pinaka mahusay na manggagamot. Walang kahit ano pa mang sakit ang hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi po niya rito. Sabi niya, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray for them. Ano pong napansin ninyo? Sabi niya, is anyone among you sick? Sabi niya, let them call the elders of the church and pray over them. Ano po sabi niya? To pray over them, hindi niya sinabing dalhin mo agad sa doktor. Hindi naman po masama pumunta sa doktor. Ang mga doktor po ay ginagamit ng Panginoon na instrumento para sa ating mga tao sa mananampalataya. Pero sabi po niya rito, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church and pray over them and anoint them with oil. Ano pong napansin ninyo? Sabi niya, let them pray. Amen? Idulog po natin sa Panginoon. Pray and pray and pray until something happen. Amen? Tandaan po natin sa Bible, meron pong isang babae na 12 taong nagdurugo na kung saan lahat ng kanyang ari-arian ay naubos ngunit hindi siya gumaling. Ngunit, sabi niya, nung mabalita niya si Kristo, papaparating, sabi niya, mahawakan ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit at ako ay gagaling. Kaya nga naman po siya ay gumaling. Amen? Ano ba ang napansin ninyo? Una po, nandun yung kanyang faith. And then, nandun po yung kanyang action. Bakit? Di nga po ba siya po ay nakapagsiksikan upang mahawakan man lamang ng kanyang anlaylayan ng Panginoon, ng kanyang damit. Amen? Ganun din po sa kapit sa buhay natin ngayon. Yung pananampalataya natin, kailangan po natin itong lakipan ng gawa. Amen? Sabi nga po ng Bible, ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay. Amen? So, hindi lamang po pananampalataya, kapatid. Kailangan natin ito lakipan ng gawa. Amen? Hindi po yan maghihiwalay, kapatid, ang pananampalataya at gawa. Kaya nga po, sabi ng Bible, and you will know them by their fruits. Ibig sabihin, tayo po ay nakikilala bilang mga anak ng Panginoon dahil po sa ating mga gawa. Amen? Nagkakaroon po ng manifestation sa buhay natin na tayo ay mga Kristiyano. Hindi po tayo madaling mayanig ng kahit ano pa mang sitwasyon. Amen? Yes, may panahon na tayo ay nag-aalala. May mga panahon na tayo ay nag-iisip. Pero kapatid, tayo po ay binigyan ng authority ng Panginoon to overcome. Amen? Ang lahat po ng kahit ano pa mang sakit at karamdaman ay kayang pagalingin ng Panginoon. Di po ba sa Bible, meron pong isang yung Samaritan, yung pong magkakaibigan, na 4 na magkakaibigan, 5 po yung kanyang kaibigan na Samaritano may sakit. Sa Bukoklog. Di po ba nang mabalitaan ng kanyang mga kaibigan na si Kristo ay naroroon at nagpapagaling? Dahil sa karamihan ng mga tao, hindi sila makapasok. Ano pang ginawa nila? Dumaan sila sa taas, binutas ang bubungan. Bakit? Para lamang ang kanilang kaibigan ay makarating doon kay Kristo.
Same thing po kapatid sa buhay natin. Huwag niyong hayaan na mahalin lang kayo ni Satanas. Tandaan po natin, ang magnanakaw ay darating, ano sabi niya? Upang ito ay magnakaw, pumatay, at manira. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. John chapter 10 verse 10. Amen? Kaya nga kapatid, huwag mong hahayaan na manakaw ng kalaban yung joy mo bilang isang Kristiyano. Huwag mong hayaan na masira ng kalaban yung pananampalataya mo bilang isang Kristiyano. Huwag mong hayaan na siraan ka ng kalaban. Sa papanong paraan, kapatid, mapuprotekta nito. Pray and pray and pray until something happen. Amen? Kaya nga po, sabi niya rito. Sabi po niya rito sa 16. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Ano po ang napansin ninyo rito? Ang sabi niya, ang panalangin daw pong inialay ng taong makatwira sa harapan ng Panginoon ay makapangyarihan. The only thing na hindi po diringgin ng Panginoon ang iyong panalangin ay kung ikaw ay double standard type. Kung ikaw sa araw ng Sabado, nandito ka sa church, Kristiyano ka. Amen? Kung ikaw, pagdating ng Sabado, ikaw ay manggagawa ng Panginoon. Kapatid, kumusta yung 6 na araw? Nakikita pa rin ba ang Panginoon sa buhay mo? Baka pagdating ng Linggo hanggang Biyernes, ibang klaseng Kristiyano ka na. Nakakalimutan mo na kung sino ikaw. Amen? Kaya nga po sabi niya, malinaw po na sinasabi niya rito. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So, ibig sabihin nito, kapatid, sa ating pong pananalangin, kung tayo man po ay may mga dinadala, ask forgiveness to God. Ask forgiveness, and He will forgive. Ang kailangan lang, ang gusto lang makita ng Panginoon sa buhay natin, na kapag tayo nag-ask ng forgiveness, yung genuine. Ang gusto pong makita sa atin ng Panginoon, yung true repentance. Amen? Ang problema po kasi sa mga Kristiyano ngayon, hindi po repentance ang nangyayari. Ano po nangyayari? Repentance. Humingi siya ng patawad ngayon, Lord, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan. Pinatawad ng Panginoon, kaya lang kinabukasan, iba yung kasama, yun, bumalik na naman. Amen? Nagiging repentance po. Ginagawa po nila ng lisensya o yung passage ng 1 John chapter 1 verse 9. Sabi na, kung ihahayag mo sa iyong mga labi, sabi niya, if you confess your sin and ask forgiveness, He is faithful and just to forgive you. Yes, God is faithful to forgive you. Pero kapatid, huwag mo naman gawing ito lisensya sa paggawa mo ng kasalanan. Amen? Tandaan po natin ang Panginoon, meron po siyang dalawang karakter na, yes, God is love.
but He is also God of wrath. Huwag mong hitayin, kapatid, na yung wrath ng Panginoon ay sumapit sa buhay mo. Kaya nga, kapatid, kung ikaw man ngayon ay namumuhay pa sa magkabilang pangpang, go to God and repent. Ikaw lang naman, kapatid, at ang Panginoon na nakakaalam kung ano meron ka ngayon. Amen? Wala po tayong maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang buhay natin, na ang kapare sa harapan ng ating Panginoon ay parang isang bukas na aklat. Na ang lahat ay kanyang nababatid. Maging ang bilang ng ating mga buhok ay alam ng ating Panginoon. Amen? Amen po? Kaya nga po sabi niya rito, sa Isaiah chapter 53 verse 4 and 5, sabi po niya rito, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripe we are healed. Kapatid, kung napansin po ninyo rito, sabi po niya, with His stripe we are. Tandaan po natin, kapatid, ang lahat po ng ating sakit at karamdaman, maging ang ating mga pagkakasala, noon, ngayon, ito po ay binayaran na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang kailangan po natin, kapatid, ito po ay ating claim by faith. We need to declare and claim by faith that by His stripe we are healed. Amen? For He is our Jehovah Rapha. Amen? He is our Jehovah Shalom. Jesus Christ is our Jehovah Shalom, our great peace. Jesus Christ is our Jehovah Rapha, the great healer. Jesus Christ is our Jehovah, our great shepherd. Amen? Ano po sabi niya rito? But He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. Ang lahat po, kapatid, ay kanya nang pinagbayaran sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang po natin, kapatid, ito ay ating rin ang kinin at paniwalaan. Amen? Amen po? Amen. Hallelujah. Sabi po niya rito, 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sin in His body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. So makikita po natin dito, sabi niya, He Himself bore our sin. Lahat po ng ating mga kasalanan noon, ngayon, at sa darating pa, ang lahat po ay kanya nang binayaran. Kailangan lang po natin, ito ay ating paniwalaan. Amen? At ang pangatlo po, sabi niya na, believers authority through Christ Jesus, you are life will restore. Through Jesus in prayer.
Sabi po niya rito, pero hindi po, sabi niya rito, my brothers and sisters, if anyone of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude sins. Tanda po natin kapatid, ang sabi po ng ating binasa, ang sino man daw po na nawala at nanumbalik sa ating Panginoon, ay kanya po, sabi po niya, ito'y kanyang pinatawad. Sabi po na niya rito, ito po, Psalms 51 po, ito po yung si King David ay nagkasala po siya ng pangangalan. Sabi po niya rito, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take the Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So, tingnan po natin dito. Sabi po niya rin ni King David, sabi niya, create in me a pure heart. Amen? Create in me a pure heart. Ano po nakita natin dito? Kung paanong si Haring David ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Kung paano si Haring David na sinasabi niya sa Panginoon na hiwalay sa iyo, wala po akong magagawa. Same thing po sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano. Did you ask God that, God, create in me a pure heart? Ask God. Kung ikaw man ay dagling na wala sa presensya ng Panginoon, go back to God and ask, God, create in me a pure heart. Kung ikaw man ay dagling na wala sa presensya ng Panginoon, kung ikaw man ay dagling nagpaikot-ikot sa mundo, ask God in prayer, create in me a pure heart, and ask Him, renew a steadfast spirit within me. Upang sa ganun, mga kapatid, manumbalik po yung kagalakan bilang isang mananampalataya. Just pray. Pray and pray and pray until something happens. Sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Bakit po? Kasi nga po, sabi dito, John 6:37, sabi po niya, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Tandaan po natin mga kapatid, ang sino man lumalapit sa ating Panginoon ay hindi po niya ito itataboy. Hindi sasabihin sa iyo ng Panginoon na ikaw ay isang makasalanan. Hindi sasabihin sa iyo ng Panginoon na ikaw ay hindi ka nararapat dito. Bagkus, ano ang gagawin ng Panginoon? Ikaw ay kanyang yayakapin ng buong puso. Amen? Kaya nga kapatid, kung sa tingin mo ikaw ay nawawala sa presensya ng Panginoon, huwag kang mag-atuwiling bumalik sa presensya niya. Naghihintay ang Panginoon sa iyo. Amen? Kaya nga po, ang conclusion po natin, tayo po ay wala nang oras. Sabi po niya rito, the believer's authority is not rooted in a personal strength, but is a delegated heaven-backed power given by Jesus Christ to those
who believe. As heirs of God, believers are not meant to live in defeat. So tandaan po natin ito. We believers of Christ, we are not meant to live in defeat. Why? Because we are more than conqueror in Christ Jesus. Remember, kapatid, that we are fighting out of victory. We are not fighting for victory. Why? Because Jesus Christ, 2,000 years ago, have won the battle. Have won the victory at the cross of Calvary. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga mananagumpay. Ano pong kailangan natin gawin? Kailangan po natin gawin is act like a victorious one in Christ Jesus. Amen? Ano ba sabi niya? Believers are not meant to live in defeat, but to actively enforce the victory Jesus already achieved on the cross. Therefore, walking in this authority means, ito nga po yung kapatid, kailangan po natin gawin is lumakad po tayo bilang mga mananagumpay. Amen po? Ito pa ang last verse na iiwan ko sa inyo. Jeremiah chapter 3 verse 3, sabi po niya, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sabi ng Panginoon, call to me and I will answer you. And I will show you great and unsearchable things. So paano po natin matatawag ang Panginoon? We have to pray and pray until something happens. Amen? To God be the glory.